Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lan Cristeri, shoutout kay Anime. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bawat malupit na makina ng pagpatay ay dapat magkaroon ng kanyang nakaraang trahedya, na palaging kinikilala ng Aaron. Ang dahilan kung bakit naging cold killing machine ang walang awa na mga mamamatay tao na iyon ay hindi dahil sila ay ipinanganak na walang damdamin, ngunit sila ay pinahirapan ng walang anumang damdamin. Bagamat tila sinanay na sila mula pagkabata, hindi sila suportado sa paglaki gaya ng sa mga nobela at pelikula. Napakasimpleng linangin ang kanilang kakayahan sa pagpatay. Ang talagang mahalaga ay habang ang mga ito ay nangyayari, ang bawat makina ng pagpatay ay aalisin ng dignidad nito. Sila ay lalabagan kapag sila ay napakabata, at kahit naganap na sirain ang kanilang mahinang puso at maliit na dignidad. Mula noon, sila ay magiging walang malasakit at walang awa. Ganoon din ang mga pumatay. Sa mga unang taon ng kanyang kapanganakan, hindi siya naiiba sa mga ordinaryong tao, ngunit itinago siya ng kanyang mga nakatataas sa isang hola kasama ang isang lalaking palaka sa mahabang panahon. Araw-araw at gabi, ituturo ng superior ang napakalakas na droga sa gilid ng hola, at ang mga pumatay ay patuloy na nilalabag ng hayop na palaka halos araw-araw at gabi. Hanggang sa isang araw, tuluyang nilusob ng palaka ang kanyang katawan at naging katawan kasama niya. Ang kanyang kahihiyan at lahat ay nawala at naging malamig at walang awa mula noon. Wala siyang lakas para labanan ang mga nakatataas. Inilabas niya ang kanyang galit sa bawat tinatawag na kaaway na nakikita niya, upang may bulalas o aliwin ang iba sa pamamagitan ng panonood ng kanyang trahedya na nangyari sa iba. Sa madaling salita, lumayo siya ng palayo sa tiwangwang sangkatauhan at abnormal na kalupitan. Hanggang sa nakilala niya si Aaron, tumigil siya. Minsan, hindi lahat ng masasamang tao ay masama, ngunit kulang ng tagapakinig, di ba? Ngumiti si Aaron. Kapag napuno ng dugo ang kamay ng isang lalaki, sa totoo lang, binigay na niya ang sarili niya, malamig na ngumiti ang mamamatay tao. If you give up your own people, you won't tell me about his past here. It's good to say it. At least, maluwag ang depression mo at mailabas ang galit mo. Sabi ni Aaron. Hindi nagsalita ang mamamatay tao at mahinang tumanggo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumangala siya sa Aaron, bagamat ang mga masasamang tao ay hindi lahat masama, hindi nila maaaring hugasan ang dugo mula sa kanilang mga kamay. Normal lang na makulong ako dito, ngunit ikaw, paghusga mula sa ang iyong mga salita, hindi sila malaking traidor at masasamang tao, sabi ng mamamatay tao, nakatitig sa kanyang malalaking mata mag-isa, tumingin siya kay Aaron ng kakaiba. May narinig ka bang salita? Ano? Kung hindi ako mapupunta sa impyerno, sino ang mapupunta sa impyerno? Kung hindi ako papasok, sino ang magliliwanag sa iyo, hindi ba? Nakangiting sabi ni Aaron. Natigilan ang mamamatay tao, saka siya napabuntong hininga ng walang magawa, kahit hindi ako matalino, hindi ako tanga. Kung hindi mo sasabihin, ayos lang, tapos tumayo siya ng konti at naglakad papunta sa dulo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Aaron. Hindi pa masyadong maaga, magkukulong ako. At least mas mabilis akong masaktan at mailigtas ang pagpapahiya ng mga ibong iyon, mapait na ngumiti siya na para bang matagal na siyang sanay sa ganitong sitwasyon. Marahil ang hindi lang niya nakasanayan ay natalo siya sa pagkakataong ito. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng pagbabayad sala, papayag ka ba? Lumingon si Aaron, bahagyang pumikit at mahinahong sinabi. Pagbabayad sala, bahagyang natigilan ang kanyang napakalaking figure. Pagkatapos, tila sinagot niya si Aaron, at tila sinabi niya sa kanyang sarili, kwalipikado ba akong magbayad? I never thought I could wash away my sins, if one day,
There is such a chance, I think. I may not cherish it, kasi hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko haharapin. With that, marahang ipinilig niya ang kanyang ulo at kinaladkad ang kanyang napakalaking katawan, at ang kanyang figura ay unti-unting nawala sa kadiliman sa dulo. Fang Biao, naglalaro ba talaga at nawawala si Ice God? Biglang nanlumo si Fang Biao sa bahay ni Lola, dahan-daang tumayo si Mr. Chai. No. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Hindi agad nakasagot ang matandang si Mr. Chairong bagkos ay kumunat ang noo niya na parang may iniisip. Nang makita ito, medyo nabalisa si Fang Biao, ngunit hindi siya nang ahas na mangistorbo pa ng ilang sandali. Maaari lamang siyang manatili sa lugar at mawalan ng sandali. Hindi ko alam kung gaano katagal. Marahil kahit 1 minuto ay magiging 1 taon sa mood ni Fang Biao. Sa oras na ito, sumimangot ang matandang Mr. Chai at dahan-daang tumingin kay Fang Biao, hindi ba sa tingin mo ito ay kakaiba? Kuya Chai, anong kakaiba? I mean Ice God, nakasimangot ang matandang Mr. Chai. Diyos ng yelo, naguguluhan si Fang Biao. Mahigpit na binabantayan ang tirahan ng City Lord, lalo na ang piging ngayon sa residence. Hindi madali para sa sino man na umalis sa pamamagitan ng puwersa. Kahit na ang Diyos ng Yelo ay may higit na kakayahan, imposibleng umalis ng tahimik. I also understand this, kaya hindi ko maintindihan. Naisip ni Fang Biao na may sasabihin siya. Nang marinig niya iyon ay medyo nawalan siya ng malay. Pangalawa, ano ang dahilan ng pag-alis ng Ice God? Old Chai means, I mean, the desert city is hidden in the desert. Kung hindi mo lalabagan ang city boundary o bubuksan ang city gate, kung hindi, gusto mong makaalis dito, hindi ba madaling kausap? Ang huling 4 na salita ng tanong, halos tumingin ng diretso sa mesa ang matandang Chai. Nakikita ko, tumanggaw si Fang Biao. Ang gustong sabihin ni Mr. Chai ay dapat nasa desert city pa rin ang Ice God, o kahit sa bahay ni Fang. Tiyak na tumanggaw si Mr. Chai. Napakaraming pagdududa, kaya isa lang ang magiging resulta. Ngunit ang problema ay, tulad ng nakikita mo, 1 buong oras na ang nakalipas mula noong inihanda natin ang piging sa pagsamba ng guro. Nagpadala ako ng mga tao saan man sa tirahan ng Panginoon ng lungsod. Halos hanapin ko sila sa panloob at panlabas na palapag, ngunit hindi ko sila nakikita. Old Chai, hindi kaya pinasaya natin ang Diyos ng Yelo, o nagtayo tayo ng isang malaking piging na masyadong maingay at sadyang nagtago ang Diyos ng Yelo? Nagtaka si Fang Biao. Bagamat one-sided relationship lang, hindi lang siya nagkaroon ng kahit katiting na airs, but on the contrary, medyo low-key and gentle person siya, unlike him. Lao Chai, tumanggaw si Fang Biao. Sa katunayan, kung ang bagong Yelong Diyos ay napakakuripot na tao, ang pamilya ni Liu Tao ay hindi magkakaroon ng oras upang kumain sa piging. Kahit na ayaw gawin ng Yelong Diyos, maaari niyang tumalon ang mga manok at aso sa kanyang bahay na may karatula sa kalooban. Hindi ba dapat, biglang may naisip si Fang Biao, at ang buong tao ay naging mabangis sa kanyang mga mata. Hindi niya dapat makita ang kapangyarihan ng Ice God. May masamang ideya din ang pamilyang Su. Umaasa sa kanilang relasyon sa Diyos ng Yelo, sadyang itinago nila ang Diyos ng Yelo. Malaking pamilya ang lahat at may posibilidad na maging malaki, kaya napaka-posibleng gamitin ang yin move behind the back. Huwag mo nang sabihin sa akin, siya'y naunawaan ng matanda ang ibig sabihin ni Fang. Pagkaraan ng ilang sandali ay umiling siya nang walang magawa. Hindi malamang. Bakit? Matandang Chai, huwag mong kalimutan na ang Diyos ng Yelo ay napakahalaga sa anumang pamilya. At higit pa, marahil ay hindi gaanong makatuwiran para sa ibang mga pamilya na makuha ang pabor ng Diyos ng Yelo, ngunit ang pamilyang Su, na isa rin sa 4 na pamilya. Ngumiti ang matandang Chai ko, umiling, dahan-daang umupo, bumantong hininga at sinabi, Fang Biao, bilang pinuno ng pamilya Fang, maaari kang maging pinuno ng mundo ng disyerto sa hinaharap. Ang iyong pattern ay dapat na mas malaki, sa parehong oras. Dapat mong malaman upang obserbahan ang iyong mga salita at kulay. Old Chai, anong ibig sabihin nito? Please give me your advice. Nawawala ang Ice God, bagamat ang pamilya ni Miss Su ay tila may malinaw na hangin at maliliit na ulap, hindi maitago ni Master Fang ang mga mata,
Ang mga mata ni Suyan ay malinaw na may matinding pagkawala at pag-aalala. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pagbabalik tanaw sa mga mata ni Suyan ng mabuti, tumango si Fang Biao, tila ganoon ang mga mata ni Suyan. Gayunpaman, kung ang tanging pag-asa ng pamilyang Su ay hindi, kung gayon, saan pupunta ang Yelong Diyos? Tumingin si Fang Biao sa paligid na may pagdududa, ngunit nakita niya ang matandang Mr. Chai na ngumiti at humigop ng tsaa ng maluwag, na parang mula sa kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Fang Biao at nagmamadaling sinabi, pakisabi kay Mr. Chai, kung gusto mong maging pinuno ng pamilya, ang iyong kakayahan ay higit pa sa sapat. Gayunpaman, kung gusto mong maging pinuno ng mundo, o pangunahan ang ating mga disyerto pabalik sa Central Plains sa hinaharap, hindi ka sapat, sa kasalukuyan, kung sasabihin ng iba, hindi matutuwa si Fang Biao, magagalit man. Ngunit nanggaling ito kay Chai Rong, ngunit kinailangan itong tanggapin ni Fang Biao ng may bukas na isip. Pakiusap, bigyan mo ako ng payo, ang mga gumagawa ng malalaking bagay ay hindi nananatili sa maliliit na bagay, ngunit ang mga gumagawa ng malalaking bagay ay dapat na maging mas malupit at walang awa. Bumangon siya at ngumiti, lumapit kay Fang Biao, at pagkatapos ay tinapik siya ng kamay sa dibdib. Umiling ang matandang Mr. Chai at ngumiti ng mapait, ang puso mo, o, ang puso ko. Kumunat ang noo ni Fang Biao. King, I doubt it. Masyado ka talagang naniniwala sa mga tao, lalo na sa mga tao sa paligid mo, ngumiti ang matandang Mr. Chai, mga tao sa paligid mo. Hindi mo ba naisip na biglang nawala ang Ice God, pero nagkataon lang na 2 tao ang nahuli ng bata ng bahay nyo ngayon? Matalim na tinitigan ng matandang G. Chai si Fang Biao. Dahil dito ay medyo natarante si Fang Biao, at nagmamadaling sinabi, gayunpaman, sinabi ni Cooner na ang nahuli niya ay isang walang hiyang lalaki na nanligaw sa mga babae. Ice God is high above, paano niya magagawa ang ganoong karuming bagay? Ako sadyang ilagay siya sa lugar ng aking asawa sa aking likod bahay, sa takot na hindi siya magkagusto sa sinumang babae. Hehe, sabi ng anak mo, walang hiyang lalaking nanligaw sa babae, kaya walang hiyang lalaki. Tanungin kita, kung hindi. Matalim pa rin ang mga mata ni Mr. Chai. Nang marinig niya ito, nagulat ang ekspresyon ni Fang Biao. Kung ito ay totoo, gaya ng sinabi ni G. Chai, kung ang taong inaresto ni Cooner ay hindi isang walang hiyang tao, ngunit ang Diyos ng Yelo at ang kanyang mga kaibigan. Bueno, isipin mo ito, hindi napigilan ni Fang Biao ang pagkuha ng isang hininga ng aircon, hindi ba? Hindi ba siya? Si Cooner ay palaging mature at matatag, at tiyak na hindi maaaring malito. Oo o hindi, pumunta ka lang sa selda at tingnan, malumanay na ngumiti ang matandang si Mr. Chai. Natigilan si Fang Biao. Naniniwala siya sa kanyang anak, ngunit hindi makatwiran ang sinabi ng matandang Mr. Chai. Higit pa rito, ang bagay ay napakahalaga. Kung talagang Ice God ang inaresto, hindi ba haantong ito sa isang malaking pagkakamali? Halika na. Sa isang dagandong, si Fang Biao ay hindi nang ahas na magpabeya. Nagmamadali niyang inimbitahan ang matandang si Mr. Chai at hiniling ang mga katulong na umalis kaagad. Isang grupo ng mga tao ang lumabas sa bulwagan, halos walang tigil na dumaan sa departamento ng Yinyang, tumawid sa daan ng tupa at dumating sa tarangkahan ng bilangguan. Maraming gwardya ng bilangguan ang nakaupo sa kulungan at nagiinuman at nagkukwentuhan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naisip nila na biglang sinipa ang gate. Nung magagalit na sila bigla silang napatingin sa kung sino, isa-isa siyang napatayo sa gulat, humalukip-kip siya at isinuot ang kanyang sombrero. Paano siya naging pinuno ng pamilya Fang? Alam mo, kakaunti ang tao sa kulungan. Huwag mong sabihing pumunta rito ang pinuno ng pamilya Fang. Maging ang ibang mga senior manager ng pamilya Fang ay bihirang pumunta sa lugar na ito maliban sa Fang Family Management na namamahala sa bilangguan. Una, talagang madumi at magulo ang lugar na ito. Pangalawa, napakamalas ng lugar na ito. Ngunit ito ay isang magandang araw ngayon. Una, dumating ang anak ng pamilya Fang, at ngayon ay personal na dumating ang Panginoon ng pamilya Fang. Tahan na, Master, ikaw, paano ka napunta dito? Nanginig ang nangungunang bilanggo at maingat na nagtanong. Malamig ang mukha ni Fang Biao, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bawat selda. Gayunpaman,
Napakaraming mga magnanakaw sa lungsod at ang bilangguan ay puno ng mga tao na hindi niya mahanap ang Diyos ng Yelo at ang kanyang mga kaibigan ng ilang sandali. Master, pinaliwanag mo talaga si Pang pagdating mo dito, pambabala ng jailer at ngumiti. Kinagat ni Fang Biao ang kanyang mga ngipin, huwag mo akong purihin dito at palabasan ang mga tao, Hayaan mo, ilabas mo ang mga tao. Ang tanga naman ng kulungan. Ang tinutukoy ko ay ang lalaking inaresto ng Young Master na si Fang Kun ngayon. Nang marinig niya ito, naunawaan ito ng bantay sa isang segundo at mahusay na tumango, kaya pipalabasan niya ang mga tao. Biglang uminom ng mahina si Fang Biao, sandali. Let me ask you, ilang tao ang inaresto ni Master Fang Kun ngayon? Sila ba dalawa? Sabihin mo sa may-ari na isa lang. Nang marinig ito, sa wakas ay huminga ang puso ni Fang Biao, iwinagayway ang kanyang kamay at hiniling sa bantay ng kulungan na palayain ng mabilis ang bilanggo. Gayunpaman, hindi siya nakahinga ng komportable. Habang inilalabas ng jailer ang bilanggo, halos himatayan si Fang Biao sa pwesto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!